ay ang kaap po, wala po silang nakitang mga air assets dito sa 26 individuals na to. Tama? Wala, di ba? Wala, di ba? Pero, nag-report na rin po ang kaap sa mga air assets ni Congressman Zaldico. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI, at sa DOJ. Alam nyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kahapon na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang kaap sa amin, si General Raul del Rosario, sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. So, total of 4.7 billion pesos value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So first, under Misibis by the under Misibis Aviation, this is all in US dollars. Ito po yung mga iba't ibang mga assets, no, mga eroplano at chopper. Next is High Tone Construction Development Corporation, also I think connected to Congressman Zaldico, and also QM Builder, I think ano ba to? Kapatid ba ito o ano? I don't know, basta related to that, no? Ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7, total value is close to 5 billion pesos or 4.7 billion pesos. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI, informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. No? So, ano po, no? So, naglabas na po ng freeze order ang NBI according to nag-request na po ng freeze order ang NBI sa AMLC according to Secretary Boying Rimulya, and I have already informed Secretary Rimulya that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Again, if people are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government in not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bawiin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan, maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. So sana po, Secretary Dizon, sana all. Dahil sa problema ito, hindi lang naman si Zaldico ang siguro. Sigurado ako. Hindi lang si Zaldico kasi kailan lang ba ito natuklasan? Ngayon lang naman ito, di ba? Paano na lang yung ibalik natin 2024, 2023, 2022 hanggang sa panahon pa nung sino pang nagdaang mga administrasyon, dahil itong DPWH, isa lang naman ito sa may salarin sa mga bagay na ito. Hindi mismo yung departamento kundi yung mga taong nandyan sa department na yan. Sana all. Pero nakakagulat, Secretary, yung mga asset ni Zaldico. Nakakagulat. Naku naman, pagka ganitong makikita namin.
Ano bang gagawin sa mga helicopter at saka jet na ito? May plano ba si Congressman Saldico na magtayo siya ng eroplano or helicopter na pampasahero? Aanhin niya to? Napakadami naman ito. Yan ay kung talagang siya ay totoong makabayan na politiko. Alright, sana po all. Ha? Mr. President, sana mula sa taas hanggang pababa, kasi kung ano lang natin sa isang tao, hindi lamang si Saldico ang na may problema dito. Pero ganoon pa mga kaibigan, mas maigi naman pasagutin natin si Saldico kasi mayroon naman siyang sinasabi sa bagay na ito. Ang sabi kasi niya, the allegation made against me during today's Senate hearing are false and baseless. Ganyan pala Mr. Saldico, di pakita ka na kung nasaan ka ngayon. I reserve my rights to respond to this allegation at the proper time before the proper forum. Kailan pa ba yun, Mr. Congressman? Ngayon na, now is the right time, the proper time para ikaw linisin mo pangalan sa mga bagay na ito kasi madadagdagan at madagdagan ang mga aligasyon laban sa iyo. Hanggat hindi ka sasagot, mananatili sa aming kaisipan na abay, totoo nga ito. Kasi bakit hindi mo malang masagot? Wala ka bang representante para mapaliwanag mo ang bagay na ito? Ito ba'y nakuha mo sa maayos na paraan or sa pangungurakot? Yan kasi ang aligasyon ngayon Right? Dami mong helicopter, hindi ka pa ba nakontento sa mga luxury car na nandito sa lupa na tumatakbo? Bakit kailangan pa talaga mayroon kang sa himpapawid? Ano ba plano mo, Mr. Congressman? Magpunta ka na kung saan-saan na baya sa himpapawid. Maging makisama ka naman sa mga kagaya namin na naghihirap kaming magbibiyahe-biyahe dito sa lupa kasi kagaya nito kung magkaroon ng masamang panahon, ibaha sa lupa. Okay ka lang kasi gagamitin mo na lang helicopter mo. Wala nga namang traffic. Paano kung mayroon namang malakas na hangin na sa himpapawid? Baka naman papan kayo. Papad pa rin kayo ng malakas na hangin dyan. Wag naman po sana. Pero ganoon pa man, yun nga ang sagot ni Congressman Saldico sa bagay na ito, ang lahat ng mga aligasyon na ito ay kasinungalingan at walang batayan. So para malaman namin kung totoo nga ba yan, Mr. Saldico, ipaliwanag mo. Because this is now the right time para ikaw ay magpaliwanag, Congressman Saldico. Kasi ikaw man ang pinakapangunahin ditong mapagbintangan kasi ikaw man ang may hawak sa tangkay ng mga nagdaang budget dito sa Congress. Ikaw man ang pinakapangunahing pangalang laging nangunguna dito kasama si House Speaker, 'di ba, si Mr. Romualdez. At siyempre kung walang magpipirma sa pinaka-releasing paper dito, hindi naman mapakawalan ang mga pera na ito kung walang pipirma at mag-aproba sa lahat ng mga bagay na ito. Nakakagulo kayo sa nagdaang budget kasi mayroong binawas, may dinagdag, may isinisingit, kung ano pa mga singit na nanandyan. So masakit para sa amin na yun pala ang mga pera na yan, imbes mapunta sa isang mabuting paraan, napunta lang pala sa isang magandang bulsa, mga malalaking bulsa na punong-puno na, hindi na kontento dahil sa dami, ipinangpantalo na lang sa kasino. Ang iba, pinambili na lang ng helicopter. Aanin ba yung mga helicopter na yan? Kung talagang kayo ay tunay na makabayan. At isa pa rin po doon ay si Congressman Saldico din. At sinasabi din, may denial din siya. At saka, well, wala nga lang siya dito. Oo, nasa Amerika pa. Kung hindi pa nababago yung bansang pinuntahan niya, no? Yes. Ayan na pala, yung nakita na pala. Di ba, yung allegation kasi na talagang siya ay diretsang binibigyan, dinideliver yung bahay. Pakita natin yung contributed. Sige. Patingin. Contributed video po ito video. ng isa nating asset. Asset talaga tao. Kahit kilala natin siya, asset po namin siya. Asset naman talaga. Asset natin siya. Ayan So, yung po. bahay ni Saldico. So, general area is Pasig. Yun lang ang masasabihin namin. Okay? Ito yung nabanggit mo. So yun, ito po ang ayon sa kanila. Kay Saldico ito na bahay. Bahay nga ba ito or mansion? Kasi ang bahay, mga bungalow, siguro sapat na yan. Halimbawa, dyan nga sa may parte ng Forbes Park, ang pinakamalaking bahay dyan, mayroong 5 kwarto.
o ilang ang floor area or ang lupa gaano ba kalaki, 400 square meter, mga ganun ba? Ito hindi yata to bahay na ordinaryo, ito yata palasyo, pero ganun pa man ang sabi kay Saldico. Pero ganun naman ang aking pagtingin dito. Bakit nakabalot ng puti? Bakit may tabing? Bakit may takip? Bakit may trapal? Yun ang malaking katanungan dito. Ano bang itinatago sa loob? Makikita baka may luxury car dyan na parang kagaya kay Diskaya. Ano bang meron dyan, Mr. Congressman Saldico? Bakit tinatakpan? Mahirap bang, pwede ba naming masilip? Malay natin, mayroong mga isang dump truck dyan na punong-puno ng ginto. Mga ganun ba? Kasi magdududa kami, bakit natakpan? Ipakita mo na lang kahit transparent na trapal dyan para makita namin kung anong mayroon sa loob. Dahil halimbawa, kung gagayahin ng nakaraang araw na pinuntahan ng mga rallyista ang bahay ni Diskaya at pinagbabato ng putik, kung mayroon trapal dyan na transparent, siguro kung babatuhin hindi tatagos. Para din naman makita namin kung anong meron. Kasi transparent man tayo nung kayo kumandidato dito hanggang kayo mamumuno dito sa ating bansa, lalo na dyan sa House of the Representative, di sana magiging transparent tayo sa lahat ng bagay. At sana all, kasi sabi ng gobyerno ay naka-freeze na po ang ari-arian ng mga kagaya kay Saldico. Marami na po mga ariang na freeze. Sana yung freeze na yan mapunta sa mga mabubuting kamay. Baka naman freeze na yan, pag natunaw yung yelong naka-freeze dyan, mapunta naman sa mga kamay na gahaman din. Yun po lang naman aming panalangin. So Mr. President, sana all at be a leadership by example. Yan lang naman po. At hanggang dito lang po mga kabayan ating ginagawang reaksyon na ito. Salamat din po naman sa ABS-CBN. Diyan po tayo nakakuha ng impormasyon tungkol doon sa mga air asset na naka-freeze na ngayon kay Saldico. At saka sa 1PH ang mga video na to. Diyan tayo nakakuha ng impormasyon na ang mga bagay na ito pala'y kay Saldico. Siya pala ay hindi lang milyonaryo. Siya po ay bilyonaryo. At baka balang araw, bukas makalawa, kung hindi nabulgar ang bagay na ito, baka siya po ay trilyonaryo. Napakasakit sa tainga pakinggan. Tapos ang kapitbahay, nakatiras lang sa sidewalk. Walang makain. Pero sila pala ay talagang sobra-sobra ang pagkain. Pero ganun po man, yun po ay lahat ng aligasyon. At sabi nga naman ni Congressman Saldico, lahat naman ang aligasyon na ito ay pangkakasinungalingan at walang batayan. At sabi nga nila, hanggat hindi ka mapatunayan, sabi nga sa batas, ay mananatiling inosente. Magandang araw po. Ang inyong kaibigan, kababayan, Buwan TV ay magpansamantalang magpapaalam. At hanggang sa muli, magandang araw at salamat ng marami sa inyong lahat.